very long engagement na almost 1 year ang inabot, nag-decide na ang dalawa na magpakasal. Kasi nga, lagi nagko-complain na si Tanch na gusto na niyang magpakasal sila ni Sarah. At very long na yung engagement nila. So, since dito sa Pilipinas ay hindi legal ang same-sex marriage, ay napagdesisyon na nilang magpakasal sa New York. That was last June 2022, Pride Month yon. So, tayong mga class, syempre, nung nagpakasal na sila is, ginawa nila, nag-live sila, di ba? Via live yung ginawa nila. So, tayong mga Tara supporters, grabe yung kilig natin during that time. Kasi nga, yung sa Wattpad pa lang natin nakikita o nababasa is naging makatotohanan na. At totoo talaga na pinatunayan nila na love wins. Na kahit same gender lang is kaya pa rin patunayan na may forever. So, grabe, nagbunyi tayong lahat nung ikinasal ang Tara sa New York. At yun na nga, di ba nga, nice print pa yung kinuha nilang photographer noon at higit sa lahat, na-picture nga sila sa MMK at naibalita na sila national. So we're very proud of them during that time. Kasabay ng pagpapakasal ng Team Tara ay ang pag-usbong din ng maraming bashers ni Tanch. So ayun, na-trigger na naman yung mga bashers niya na okay na nga yung nag-live-in sila, bakit nagpakasal pa? So ibig sabihin, mas dinagdagan lang nila yung mga kasalanan nila. Nagiging makasalanan na naman daw ang Tara. So, umalma si Tanch noon. Siyempre, pinagtanggulan naman niya yung sarili niya na si Sarah talagang gusto niyang makasama habang buhay at mainggit na lang yung mga bashers dyan. And then after the marriage is yun na in-announce ni Tanch na she was pregnant. Buntis siya nung nagpakasal sila ni Sarah. Backward muna tayo, bago i-announce ni Tanch yung pagbubuntis niya is hindi pa na nalaman na buntis din si Sarah, na magpa-positive din si Sarah. So si Tanch yung naunang nabuntis. And then after nila mag-honeymoon sa New York, nang bumalik na sila sa Pilipinas, doon is in-introduce na nila kung sino ang baby daddy. So ang baby daddy na kinuha nilang donor ay sabi niya ay hindi daw nila magiging sakit ng ulo at higit sa lahat, good looking at maganda ang background at family background nito. So ayun na nga, in-introduce na nila. So sino ang nag-introduce kay baby daddy? Si Tanch. Si Tanchele ang nag-introduce kay baby daddy sa social media. From unknown donor ay naging known donor si baby daddy. Na since private sana siya is ibinulgar kung sino ang donor o sperm donor ng Team Tara. So since in-introduce na niya, sinabi na rin niya kung ano ang process, kung paano nabuo yung baby sa tiyan niya. Kasi nga, di ba yung mga bashers, laging sinasabi na knowing Tanch, imposible na hindi yung gagawa ng kalokohan. So, ayun na nga, sinabi niya yung process, yung artificial insemination o IUI. So, si Sarah, since alam na niya tungkol sa mga pambabash, at kay baby daddy, ay yun na is nagsalita na rin siya about sa kung ano nasa isip niya at sa status nila ni Tanch. So, ipinagtanggol niya si Tanch at ipinagtanggol niya si baby daddy na hindi magiging sakit ng ulo nila si baby daddy. So, nung nakita na ng mga supporters o na-introduce na si baby daddy, marami na namang bashers ang nagtaas ng kilay kay Tanchele. Dahil nung hindi pa buntis si Sarah, lagi nilang sinasabi na iiwan ni Tanch si Sarah at sasama siya kay baby daddy. Kasi nga si baby daddy nung na siya is, di ba, taga-rainbow siya. Marami na naman ang nagtaas ng kilay na baka daw maging straight na si baby daddy at piliin niya na buuhin ang pamilya nila ni Tanch. Kasi nga si baby daddy is craving for a baby too. So kaya siya pumayag na maging donor is gusto niya rin ng anak. So ayun na nga, yung mga bashers na naman, sinabi na naman na magiging kawawa si Sarah sa ending nito. Kasi may iwan na naman si Sarah at pipiliin ni Tanch ang conventional family. Which is, pipiliin niya si baby daddy kasi nga si baby daddy bukod sa gwapo is maganda rin ang background at higit sa lahat ay may tatawag din na may pagmamalaki mo. So hindi ka na rin lugi kay baby daddy. But since si baby daddy nga ay hindi rin pwede sila maging si Tanch kasi si baby daddy ay bahagi ng rainbow community. At may long time partner siya nung mga panahon na yon. At yung long time partner niya, there's a rumors nga. Di ba nga si Tanch, may consistent basher na si Moreno na sinasabi na baka crush ni Tanch si baby daddy. So si Tanch, sinagot niya yon. And nadulas nga si Tanch yung mga panahon na yon na si baby daddy, yung partner niya. Actually, si baby daddy at si Tanch, hindi sila talaga magkakilala o nagkalipad nung nasa Palpa si Tanch. Pero yung long time partner niya, siya daw si Migs. O hindi
hindi sa akin galing yun na sinabi ni Tanch yun na siya si Migs at siya yung nakasamting niya dati doon sa MMK. Si Tanch ang nag-reveal nun, hindi ako. So, ayun nga. Yun, ano na naman, trigger na naman yung mga basher kasi bakit niya kinuha yung partner ng naka one night stand niya at ginawang baby daddy nila. Anong klaseng pag-iisip yun? So, syempre, as a typical Tanch, hindi na niya isinalang-alang. Isinalang-alang na lang niya ang donor. So, ayun na. So, after 3 months, nalaman naman na si Sarah naman ang nag-positive. After 4 times of trying, Sarah was positive. So, nag-positive siya. So, yung mga basher medyo kumalma na sila kasi nga, parang nawala na yung pangamba nila kay Baby Daddy. Kasi nung mga panahon na si Tanch pa lang ang buntis, is panay ang dikit ni Baby Daddy sa kanila. Kahit nung nag-ultrasound, is kasama nila si Baby Daddy. So, ayun na nga, nalaman na nabuntis si Sarah, kumalma na yung basher. Kumaga, yun, parang nasabi na imposible namang iwan ni Tanch. Kasi pagpalit si Sarah kay Baby Daddy, kung magkakaanak din siya kay Sarah. So, ayun na, kumalma na sila. At ayun na nga, na-trigger na naman sila kung bakit panay post si Baby Daddy sa kanyang social media account about having a baby. So, since donor na nga lang, di ba, ang donor is yung bata is mapupunta sa Team Tara. So, ayun na, in-explain na naman ni Tanch na yung kung magkakaroon mo ng celebration, the baby daddies will out of the picture at kung gusto nila mag-celebrate, is separated sila sa celebration. Kumbaga sila lang ni Sarah at saka yung baby daddies mag-celebrate din sila kasama yung family nila. At nilinaw din ni Tanch noon na sila ang magbibuild ng family, ang mga bata ay sa kanila at ang mga baby daddies ay magiging reserve parents na sila at magiging poste sila sa labas ng bahay. Kumbaga ang Team Tara magiging ang sa loob ng bahay at ang baby daddies naman ay nasa labas ng kanilang bahay. If they want to celebrate, mag-celebrate sila ng kanya. So ayun, nagbunyi na naman tayo mga Team Tara supporters kasi nabudol na naman tayo ni Tan sa mga magaganda niyang salita, sa mababulaklak niyang salita. It was very unfair, guys, mga akla. Kasi nga, di ba, nung nagbuntis si Tan, yung cravings niya, grabe yung pag-aalaga sa kanya ni Sarah. Lahat ng cravings niya binigay ni Sarah. But on the other way around, nung si Sarah na ang nabuntis, parang napag-iiwanan na ni Sarah ni Tanch. Diba? Kung akala natin, si Baby Daddy ang magiging sakit ng ulo nila, hindi pala. Kasi nung nabuntis si Tanch, lahat binigay ni Sarah. Pero nung nabuntis si Sarah, parang laging nawawala na si Tanch, diba? Kasi nung mga panahon na yon is nung nag-leave na si Sarah from work, si Tanch lumipad papuntang Amerika para doon manganak. Bakit sa Amerika manganganak? Para mapunta sa kanila yung legality ng mga bata, para yung pangalan or sa birth certificate is sila ang nakalagay na parents as a legal parents or guardian. So ayun na nga, since buntis na si Sarah at si Tanch lumipad papuntang Amerika, naiwan si Sarah na kailangan din ng kalinga kasi nga she's pregnant to, di ba? It's so unfair lang. At dahil nga nauna si Tanch sa Amerika at naiwan si Davi dito, si Davi nag-celebrate ng kanyang birthday dito sa Pilipinas. So before pa nagpunta si Tan sa Amerika, in-approach muna niya si Juan nung mga panahong birthday ni Davi. So since sinabi rin niya ang good news na magkakaanak sila ni Sarah, and this sinupalpal siya ni Mang Juan. Bakit daw siyang nagbuntis at bakit hindi si Sarah? So ayun na nga. At sinabihan siya ni Mang Juan, ito talaga yung sinunod niya. Nasa Amerika na lang sila tumira kasi mas magkakaroon pa sila ng magandang buhay sa Amerika. So, naisip na yun ni Tanch. So, napag-isip na yun ni Tanch. So, after a month, sumunod si Sarah at Davi sa Amerika. So, next, part 5, ano ang nangyari sa Amerika? Video is, ang masasabi ko lang, kapag nagmahal ka, give and take. Hindi pwede yung ikaw lang ang take ng take at hindi ka nag-give. Sa istorya ng pregnancy journey nila, parang si Sarah lang ang nagbibigay. At si Tanch, gusto niya, siya lang yung inaalagaan. In which is wrong. Kasi nga, buntis din si Sarah, so kailangan din ni Sarah ng alaga ni Tanch. Ang nangyari, umalis si Tanch at iniwan si Sarah na buntis din, which is iniwanan din ng responsibility. And then Sarah is a very nice or mabait si Sarah is pinabayaan niya. So, yun na nga, 'di ba? Sabi ko, si Sarah din ang kawawa nung nagbuntis na silang dalawa kasi nga nung hindi pa buntis si Sarah, siya yung nag-aalaga kay Tanch. And then nung kailangan na ni Sarah ng pag-aalaga, si Tanch iniwan siya at pumunta ng Amerika. At yun na,
iniwan pa ng responsibilidad. So in a relationship, kapag nagmahal ka, give and take. You should know how to give and you should know how to take. And it, of course, is yung take care of each other. Hindi lang pwede isa ang nagmamahal o nag-aalaga sa inyo. Dapat pareho kayong inaalagaan ng isa't isa. And just what I say is, yung mga cravings ni Sarah, hindi na ibigay ni Tanch. While yung mga cravings ni Tanch is, grabe yung pag-aalaga na ginawa ni Sarah sa kanya. Diba? And nung si Sarah nang kailangan ng pag-aalaga, ay naiwan na lang siyang bigla nang may aalagaan pa. So, abangan ang mga nangyari sa Amerika. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa Amerika nung nagpunta doon ng Team Tara